Binabati ko ng kapayapaan ang bawat isa sa inyo sa pangalan ng dakilang manonobos na si Jesus mula ngayon at magpakailanpaman. Mapalad ang pumaparito sa pangalan ng dakilang Panginoon. Aking mga iniibig na mga kapatid, ang panahon na dumadaan sa inyong harapan ay totoo nga nagmamadali o aking mga iniibig na mga kapatid. At ang panahong dumaan, kailanman hindi na babalik muli sapagkat panibagong panahon na naman ang dadaan sa inyong mga harapan. Kung kaya nga o aking mga iniibig na mga kapatid, ang laging paalaala sa inyo ng kabatlayaan, mag-ingat kayo at mag-ingat kayo o aking mga iniibig na mga kapatid. Bakit pag-iingat ang laging binabanggit ng kabatlayaan? Sapagkat baka ang panahon ito ang magbibigay kabigatan sa inyong mga puso. Ang panahon ito ang siyang magbibigay ng kahinaan ng inyong pananampalataya sapagkat hindi nga lahat ay nakakabit ng mahigpit sa tunay na puno ng ubas. Aking mga iniibig na mga kapatid, sa buhay na yaan, kung saan ang panahon ay lagi naghandog ng pag-aaral sa tao, lagi nagbibigay ng mga karanasan sa tao, aking may iniibig na mga kapatid. Umaasang kaitaasan na sana natuto na ang tao sa mga karanasang natutunan nila at naranasan nila sa buhay na yan. Subalit o aking mga iniibig na mga kapatid, ang tao likas sa kanyang kaakuan, kung saan kung dumadating ang mabibigat na pagsubok sa buhay, naroon palagi ang pagtutol sa harapan ng dakilang Panginoon. Lagi nagtatanong sa kaitaasan ang aking mga iniibig na mga kapatid sapagkat ang dumadating panahon sa kanilang mga buhay ay ginagawang krus, pinapasang krus sa kanilang mga balikat o aking mga iniibig na mga kapatid. Ang mga kasaysayan ng mga unang tao na nakatitik sa santong kasulatan o aking mga iniibig na mga kapatid. Nariyan si Noe, nariyan si Job, nariyan si Daniel o aking mga iniibig na mga kapatid. Karagdagan, nariyan si Jeremias, na pinalagahan nila ang panahon na pagkadinig nila ng tinig ng dakilang Panginoon, kailanman di sila tumututol o aking mga iniibig na mga kapatid. Subalit sa tao, nariyan pa rin, nalilibang pa rin sa mga bagay na dulot ang sanglibutan o aking mga iniibig na mga kapatid. Kung kaya nga, ano lagi ang paalaala ng kabatayan sa inyo? Maging maagap kayo. Maging maagap kayo sa mga panahong na dumarating sa inyong kalagayan. Kung paano kayong maagap sa inyong mga hanap buhay. Lalo sigit, maging maagap kayo na dumalo sa piging na walang sawang inihandog sa inyo ng kabatlayaan
o aking mga iniibig na mga kapatid. Marami na ang patotoo at tanda na inyong nadama ang presensya ng dakilang Ama. Marami na mabibigat na karanasan na kayo nagtagumpay o aking mga iniibig na mga kapatid. Higit pa ninyong gampanan ang inyong mga tungkulin ayon sa kalooban ng dakilang Ama. Maging masipag pa kayo o aking mga iniibig na mga kapatid. At kung saan ang tipanan ng mga kabatliyaan, kung saan ang tipanan na kayo'y makipag-isa sa dakilang Panginoon, aking mga iniibig na mga kapatid, ihandog ninyong panahon na yan na buong buo sa kanyang banal na harapan o aking mga iniibig na mga kapatid. Huwag kayong maglikat. Huwag kayong maglikat o aking mga iniibig na mga kapatid. Sapagkat kung paano ang binili sa Santong Kasulatan, ang daan ng Panginoon ay pakipot ng pakipot. At kapag pakipot ng pakipot o aking mga iniibig na mga kapatid, ano ang kaganapan sa buhay ninyong mga tao? O aking mga iniibig na mga kapatid. Maalam na kayo, matalino na kayo, at hindi na nga masusubukan pa ang inyong katalinuhan o aking mga iniibig na mga sapagkat sa katwiran ay magaling kayo o aking mga iniibig na mga kapatid. Subalit, ang katwirang binibitiwan ng inyong mga bibig, ang mga katwirang binibitiwan ng inyong mga dila na ito'y karapat-dapat sa harapan ng dakilang Panginoon sapagkat ninanais ng kaitaasan ng kanyang mga hinirang ay maging matalimahin sa kanyang mga kautusan o aking mga iniibig na mga kapatid. Sapagkat ano ang kagantihan sa isang ako na suwail o aking mga iniibig na mga kapatid? Kung paano niya pinarusahan ang Israel, kung paano niya pinarusahan ang Jerusalem, ganyan din ang kaganapan sa tao. Kasi namang sumusaway sa kanyang mga utos o aking mga iniibig na mga kapatid. Ito na nga ang panahon na ang tao ay magsipagsisi sa kanilang mga kasalanang nagawa. Ito ang panahon kung saan ang tao ay magnilay-nilay sa kanilang mga buhay sapagkat o aking mga iniibig na mga kapatid. Ang kaparaanan ng kaitaasan na kung paano ang tao magbalik loob sa kanyang banal na harapan. Ang lahat ay kahayagan o aking mga iniibig na mga kapatid upang sa ganun ang tao sa kanyang kaatuan. Kapag nadinig niya ang tinig ng pakakak, ay yan ang tinig ng Panginoon. Kung kaya nga, kapag nadinig ang tinig ng pakakak, ang lahat ng tuhod ay luluhod sa kanyang banal na harapan at ang lahat ng ulo ay yuyuko sa kanyang banal na harapan o aking mga iniibig na mga kapatid. Ang aking karagdagan, buksan ng Santong Kasulatan. Dos Pedro, Kapitulo 3, 8 hanggang 9. Pakibasa. Yan ang karagdagang magandang balita na aking handog at iniiwan sa aking mga iniibig na mga kapatid at naway. Kayo na lagi na nakikinig sa mga kabatlayaan. Kayo lagi na kikisalo sa pagkainan ng dakilang Ama, aking mga iniibig na mga kapatid. Naway muling magising ang inyong kamalayan, ang inyong pananampalataya at makilala ninyo na meron palang Diyos na makapangyarihan sa lahat, punong-puno ng pag-ibig, datapwat, kaakibat ang kanyang katarungan. Muli iniwan ko sa inyo ang kapayapaang nagmumula sa kaitaasan at ang kapayapaang nagmumula sa aking espiritu naway
ang siyang managana at maghari sa inyong mga buong kaakuan, sa inyong kapaligiran, sa inyong bansa at sa buong sandaigdigan. Paalam. Pablo, Apostol. Sumainyo nawa ang pag-ibig at ang kapayapaan ng siyang maghari nawa sa lahat at bawat isa mula ngayon at magpakailanman. Aking mga iniibig kong mga kapatid, tunay ngang naririto kayo at nag-aaral. Tunay ngang naririto kayo sa paaralan ng dakilang Panginoon na siyang kayo'y nagpapatuloy ng inyong mga pag-aaral. Kayo, aking mga iniibig kong mga kapatid, ay tunay ngang mapapalad. Hindi lamang sapagkat kayo'y nakakapakinig ng mga pag-aaral na mayroong kabuluhan, ngunit ipinagkaloob sa inyo ng dakilang Panginoon ang siyang kakayahan na makabahagi, kakayahan na gamitin ang inyong mga pagkakataon upang sa gayon ng bawat pag-aaral na nagmumula nga sa kaitaasan ay tunay nga ninyong mapaunlad. Mga iniibig kong mga kapatid, naway sa panahon na ito ay tunay nga kayong makinig at sa pakikinig nga ninyo na ito kayo ay mayroong matutunan na siyang inyong ang gagamitin sa inyong paglalakbay dito sa sanglibutan, na inyong ang gagamitin upang sa gayon ay magkaroon nga kayo ng liwanag na siyang magiging liwanag ninyo sa madilim na daan ng sanglibutan na ito. Aking mga iniibig kong mga kapatid, naway mabuksan ng inyong mga mata sa katotohanang pag-aaral na ipinagkakaloob sa lahat at bawat isa. Tunay nga bang nakikita ninyo ang kahalagahan ng isang pag-aaral? Tunay nga bang binibigyan niyo ito ng halaga? Mga iniibig kong mga kapatid, para kanino nga ba kayo nag-aaral? Para sa inyong mga sarili lang? O para sa dakilang Panginoon upang sa gayon ay matupad ninyo ang inyong mga tungkulin sa Kanya? Kayo nga ba'y nananalangin lamang sa panahon na kayo ay mayroong kinakailangan? O kayo nga ba'y tapat na nananampalataya sa dakilang Panginoon na sa anumang oras, na sa anumang panahon, kayo ay magpapatuloy sa inyong mga pag-aaral? Mga iniibig kong mga kapatid, kayo ay tatawagin ng isang mag-aaral ng kaitaasan. Tunay ngang ipinagkakaloob sa inyo ng dakilang Panginoon ang pagkakataon. Ipinagkakaloob sa inyo ang buhay na walang hanggan, sapagkat ang tiwala ng dakilang Panginoon sa lahat at bawat isa ay tunay ngang walang hanggan. Ang kanyang pag-ibig sa lahat at bawat isa ay tunay ngang lubos-lubos, sapagkat ipinagkaloob niya sa inyo ang pagkakataon na ito. Ang pagkakataon na makapakinig, ang pagkakataon na siyang makabahagi, at ang pagkakataon na tunay nga ninyong mapaunlad ang inyong mga pag-aaral. Huwag nga kayong manatiling mga musmos ng sanglibutan na ito, na nananatili sa anumang kayamanan na inyong natatanggap dito sa sanglibutan na ito, sapagkat kayo ay binuo ng liwanag ng dakilang Panginoon. Kayo ay binuo ng naayon sa kanyang mga salita. Kaya't naway huwag nga ninyong buuin ang inyong mga sarili sa mga bagay rito sa sanglibutan na ito, sapagkat nang simula pa lamang kayo ay binuong malinis.
Kayo ay malinis, mga iniibig kong mga kapatid. Kaya't nga huwag nga ninyong dudumihan ng inyong mga sarili upang sa gayon ay makamit nyo lamang ang kasiyahan na inyong ninanais. Ang kasiyahan nga na ito ay tunay ngang makapagbibigay nga sa inyo ng kaganapan. Ngunit mas hihigit pa nga ba ito sa inyong madarama kung kayo ay paparoon sa pag-aaral ng dakilang Panginoon? Higit-higit pa nga ang inyong madarama na tunay na kapayapaan, na tunay na pag-ibig at kaliwanagan ang siyang ihandog sa lahat at bawat isa. Ang lahat at bawat isa ay tunay na magsilakad ng naaayon sa nais ng dakilang Panginoon. Sapagkat kayo nga ay napakitaan na nga ng daan. At ang inyong tungkulin na lamang ay sundin ito. At magsikap upang sa gayon ito'y inyong marating. Ngunit bakit nga ba kayo, aking mga iniibig kong mga kapatid, ay gumagawa ng sariling daan? Daan tungo sa kadiliman. Daan tungo sa inyong kagustuhan. Mga iniibig kong mga kapatid, ito ang siyang dahilan kung bakit walang ang nagtatagumpay sa pag-aaral ng dakilang Panginoon, sapagkat sila nga ay tunay na nananatiling bahagi ng sanglibutan na ito. Ngunit kayo ay inaasahan ng dakilang Panginoon na siyang maging matatag, na siyang magsikap at magpatuloy. Sapagkat dito nga kayo pinagkatiwalaan ng dakilang Panginoon upang sa gayon ay muli ngang magkaroon ng buhay ang inyong mga espiritu. Upang sa gayon kayo'y muling maging isa sa Kanya. Na kayo ay tatawagin ng mga anak ng dakilang Panginoon. At sa munting bahagi nga na ito ay naway kayo ay mayroong natutunan. At ang kaalaman nga na ito ay hindi lamang manatili sa kaorasan na ito, ngunit inyong ang isa sa buhay, inyong ang susundin at tunay ngang inyong ibabahagi. Sapagkat ito ang siyang nararapat na gawain ng isang mag-aaral, na hindi lamang kayo makikinig, ngunit sa pakikinig nga ninyo ito, ay iaayon ninyo ang inyong mga gawain sa inyong mga natutunan, at sa mga gawain nga na ito, ay inyong ipapakita ang kabutihan, at tunay ngang ipapakita na tunay nga kayo mag-aaral ng kaitaasan. At hanggang dito na lang, at sa muli ang pag-ibig ng kapayapaan ng siyang maghari naman sa lahat at bawat isa mula ngayon at magpakailanman. Ako ang inyong kapatid sa iisang pag-aaral, Espiritu Santo ng katotohanan, paalam. Sumainyo ang pag-ibig at pag-asa sa lahat at bawat isa na sa oras ito. Naririto kayo upang magpuri at magpasalamat sa pangalan ng Diyos, Ama,
Anak, at ang banal na Espiritu Santo. Sumainyo nawa ang kalakasan ng inyong mga pangangatawan. Sumainyo nawang lahat ang pag-ibig na inyong inaasam-asam sa inyong mga buhay. Sapagkat ang Diyos ay laging pumapatnubay sa bawat isa upang kayo ay lumakas at mamalagi sa pangalan ng Diyos, Ama, Anak, at ang banal na Espiritu Santo. Na sa pagkakataong ito naririto kayo at magpasalamat sa lahat na inyong natatanggap, inyong natatamo sa inyong mga buhay. Sapagkat lagi nang pumapatnubay ang bawat salita ng Diyos sa bawat isa. Sapagkat namamalagi ang banal na Espiritu Santo sa bawat isa upang kayo ay gabayan at mamalagi sa lahat ng oras na kayo ay laging ligtas sa lahat ng kapahamakan, ligtas sa lahat ng karamdaman, sapagkat naaayon sa salita ng Diyos. Tuklasin ninyo sa Juan 15, Kapitulo 15, versikulo 16 hanggang 17, pakibasa. Maliwanag, mga minamahal kong mga anak, ng lahat ng salitang iyan na inyong nabasa ay tunay na pinagkakaloob sa inyo kung ito'y inyong sinusundan ang tahak ng Panginoon. Sapagkat ang lahat ng iyan hindi ninyo makakamit kung wala kayong pagmamahal sa inyong mga kaibigan. Sapagkat napakasarap, mga minamahal kong mga anak, ang umibig sa kapwa. Umibig ng lubusan na buong puso na may malinis ang kaisipan upang ito'y inyong makamtan ang salita ng Diyos na nagmumula sa kaitaasan. Marahil ito ang panahon, mga minamahal na anak, na pag-aralan ninyong mabuti ang tinatahak ninyong daan na patungo sa kaitaasan, sapagkat iyan ang tunay at totoo sa inyong mga buhay upang ito'y inyong makamtan ang salita ng Diyos. Na ang salitang ito, lagi ninyong inaasam-asam kung paano ninyo tanggapin ang salita ng Panginoong Hesukristo na laging sumasanib sa bawat isa. Ng pagsanib na ito, tunay na kayo ang tumatanggap ng biyaya na nagmumula sa amin. Sapagkat napakasarap ang gumanap ng tungkulin patungo sa kaitaasan upang ibabasa inyo ang tunay na salita ng Diyos na nagmumula sa kanyang bibig upang kayo magiging tapat at buhay ang inyong hinahanap sa inyong mga buhay, sapagkat ang Diyos ay hindi nagbibigay ng hindi katotohanan, kundi ito'y pawang kalinisan na ang kanyang puso ay buhay sa inyong mga puso't damdamin at kalooban upang tanggapin ang biyaya ng Diyos na nagmumula sa Ama. Marami sa inyo ang hindi pa nakakaunawa kung paano ninyong tinanggap na ang salita ng Diyos ay laging pumapatnubay sa bawat isa kung saan kayo pupunta, saan kayo patutungo, ay lagi kayong sinusubaybayan, pinapatnubayan upang kayo'y maligtas sa lahat ng kasamaan. Sapagkat panahon na, mga minamahal kong mga anak,
na ang pag-ibig ng Diyos ay inyong matatamo, na ang tunay na salita ng Diyos Ama ay lagi nang sumasa inyo upang kayo maligtas sa lahat, lalong-lalo na sa karamdaman. Mga minamahal kong mga anak, ito yung palagi ng pinagkakaloob sa inyo ng salita ng Panginoong Hesukristo ay laging pumapatnubay sa bawat isa upang ito'y tunghayan ninyo ng salita ng Diyos ay totoo at tunay na ipinagkakaloob sa inyo upang kayo ay gabayan, patnubayan sa lahat ng oras. Maghari nawa sa inyong lahat ang pag-ibig at pag-asa na siyang lagi nang ipinagkakaloob sa inyo upang kayo ay magiging matibay sa inyong pananalig sa pangalan ng Diyos Ama, Anak, at ang Banal na Espiritu Santo. Sumainyo nawang lahat ang pag-ibig at pag-asa at maghari nawa sa inyo ang kapayapaan. Kapayapaan. Kapayapaan ngayon at magpakailan pa. Ako'y si Apostol Juan Bautista upang ihayag sa inyo na ang salita ng Diyos ay sumainyong lahat sa inyong mga puso, sa inyong isipan, damdamin at kalooban. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan na nanggagaling sa kalangitan, ito ay ang naway sumainyo sa lahat at bawat isang naririto mula ngayon at magpakailan paman. Saan ninyo iniiwan ang inyong pag-asa o aking mga iniibig na mga kapatid? Ano sa inyong araw-araw na ginagamit dito sa lupa ay ang inyong binibigyan ng inyong pag-asa? Kayo ba ay nag-aasa para ang inyong buhay ay humaba? Kayo ba ay umaasa ng upang sa gayon ng inyong salapi dumarami? Kayo ba ay nag-aasa ng upang sa gayon may mas maraming pagkain na maaaring magpabusog sa inyong mga sarili, sa inyong mga laman? Kayo ba ay nag-aasa pa para sa mas marami? Kayo ba ay mayroong hangarin ng upang sa gayon kayo'y magkakaroon ng lubusan? Sapagkat tunay o aking mga iniibig na mga kapatid, kung kayo ay mayroon na nga nito, kung kayo ay nakakakita, nakakaranas at nararamdaman na ito, ay bakit pa kayo ay nag-aasa kung ano nga ang inyong nakikita? Subalit kayo'y naway mag-asa sa kung ano ang hindi ninyo nakikita. Kayo'y mag-asa para sa Ama, para sa kalangitan, para sa pag-aaral na kayo'y wala pa, para sa hakbang na nakatago pa sa inyong mga pananaw. Kayo'y mag-asa ng upang sa gayon, ang hakbang na ito ay maging malinaw sa inyong mga mata, maging malinaw sa inyong mga bulag na sarili sapagkat kayo'y naglalakad sa maruming mundo. At sa karumihan ng mundong ito, ang inyong mga mata ay maaaring maging bulag. Kayo'y mag-asa o aking mga iniibig na mga kapatid para sa kabanalan ng Ama, para sa kanyang biyaya, para sa kanyang kaharian, na naway kayo'y doon magtahan. Sapagkat kung kayo'y magnanasa, kung kayo'y magkakaroon ng pag-asa na kayo'y mabibigyan ng ating dakilang Ama ng lahat ng bagay ng ayon sa Espiritu, ay tunay na kayo'y nag-aamin na kayo'y mayroong guwang sa inyong pagkatao. At kung kayo'y gumawa nito, ay mas magiging bukas ang inyong mga espiritu, ang inyong mga puso, ang inyong mga kaisipan at kalooban para sa lahat ng dakilang manggagaling sa Ama, para sa lahat ng malinis na manggagaling sa Ama, para sa lahat ng bagay na magbibigay sa inyo ng galak, at higit pa nga dito, pag-ibig at kapayapaan habang buhay pa nga. Ngunit kayo'y naninirahan sa mundong ito na kung kayo'y magnasa
At kung kayo'y magkuha mula sa mundong ito, ay ang mundong ito'y magkukuha ng bagay mula sa inyo upang sa gayon ito'y magkaroon ng kapalit. Sapagkat ganito ang likas ng mundo, mata para sa mata, kamay para sa kamay, paa para sa paa, buhay para sa buhay. Kung kayo'y kumuha rito, ang mundo'y kukuha din mula sa inyo. Kaya't kayo'y mabuhay ng mayroong isang Jesucristo sa inyong mga puso. Kayo'y mabuhay ng naunawaan ng kanyang pag-ibig at kung paano ito'y dumadaloy sa inyong mga buhay, dumadaloy sa lahat ng bagay. Nang upang sa gayon o aking mga iniibig na mga kapatid, sa inyo maipamalas na ang lahat ng nabubuhay ng kasama ang isang Jesucristo ay hindi nabubuhay sa ilalim ng utang, sa ilalim ng kapalit, sapagkat binibigay sa inyo ng ating dakilang Ama ang kanyang pag-ibig, ang kanyang biyaya, nang walang iba pang hinihinging kapalit. Kayo ay ang tanglaw ng kanyang kaharian, at mula sa kanyang langis o aking mga iniibig na mga kapatid, hinahayaan niya na kayo'y umalab pa nga, sapagkat o aking mga iniibig, ang kanyang iisang ninanasa ay ang lahat at bawat isa sa inyo bilang kanyang mga tanglaw, bilang kanyang mga lampara, ay umalab ng gaya sa kanya. Umalab ng umalab hanggat kayo'y maging katulad sa isang araw. Kaya't alalahanin ninyo o aking mga iniibig na mga kapatid, na kung kayo'y magbibigay, ay kayo din ay mabibigyan. Kaya't ibigay ninyo ang inyong buhay sa Ama, at ano pa nga ang kanyang ibibigay sa inyo kapalit, kundi walang hanggang buhay. Kung siya'y nagbigay ng buhay ng kanyang anak sa lahat at bawat isa para sa inyong kaligtasan, kung ang isang Jesucristo ay nagbigay ng kanyang buhay, ay ano pa nga ang inyong mabibigay sa Ama o aking mga iniibig na mga kapatid, kundi ang inyong pag-ibig kapalit. Sapagkat para sa Ama, ang kanyang ibinigay sa inyo ay ang kanyang pagmamahal. Ang binigay niya sa inyo ay ang kanyang awa, hindi ang buhay ng kanyang anak. Kaya't ibigay ninyo kapalit ang inyong pag-ibig sa Kanya at ang inyong buhay ay ang inyong malilingkod, kasunod. Huwag kayong mabuhay sa mundong ito nang hindi ito naunawaan o aking mga iniibig na mga kapatid. Huwag kayong mabuhay sa mundong ito nang hindi inuuna ang pag-ibig at ang kapayapaan para sa inyong mga sarili, sapagkat kung ito'y hindi ninyo magawa, ay hindi ninyo lubusang makikita na ang katotohanan ay nakabalot sa kapayapaan at ang lahat ng makakaunawa nito ay ang malinis sa kanilang puso, magaan ang kanilang kalooban, at tunay o aking mga iniibig na mga kapatid ay mayroong pag-ibig at kapayapaan sa kanilang sarili. Hindi mauubos ang katotohanan sa mundong ito. Hindi mauubos ang katotohanan sa mundong ibabaw. Hindi mauubos ang katotohanan, ngunit ito'y maaari ninyong maunawaan. Kayo'y bibigyan ng landas ng upang sa gayon maunawaan ninyo ang lahat. Ngunit naway maunawaan din ninyo ito na hindi kayo matatapos sa inyong paglalakbay. Ngunit mahahanap ninyo ito, ang isang kapayapaan, sa inyong walang katapusang paglalakbay, sa inyong walang katapusang paglilingkod, sapagkat makikita ninyo ang kabuluhan ng inyong mga buhay sa walang hanggang buhay na kayo'y bibigyan ng Ama ng kanyang pag-ibig. Maunawaan ninyo ito, ang luwang at ang haba ng kanyang pag-ibig, sa pagpapanatili ninyo sa kanyang kaharian, sa paglilingkod ninyo sa Kanya, sapagkat makikita ninyo kung gaanong kalawak ang Kanyang awa para sa lahat at bawat isa
nang upang sa gayon magbigay ng kalawakan na ang inyong mga biyaya sa lahat at bawat isa. Huwag kayong maglakad sa mundong ito nang iniisip na kayo'y malayo sa Ama. Huwag kayong maglakad sa mundong ito nang iniisip na kung kayo'y marumi sa Ama, hindi kayo karapat-dapat sa Kanya. Sapagkat walang naghihiwalay sa inyo sa pag-ibig ng Ama, kayo'y maaaring mawalan ng buhay. Kayo'y maaaring mawalan ng laman. Kayo'y maaaring maging marumi. Kayo'y maaaring mabalot ng kadiliman. Kayo'y maaari, o aking mga iniibig na mga kapatid, mapalayo sa Ama. Ngunit ang pag-ibig ng Ama hindi may hiwalay sa inyo, sapagkat ganito nga kalawak ang kanyang pagmamahal para sa kanyang mga anak. Hindi niya kayo kinikilala bilang lingkod lamang, ngunit kayo'y kinikilala niya bilang bahagi ng kanyang sarili. Sapagkat tunay o aking mga iniibig na mga kapatid, bago ang lahat ay mayroong salita. At sa salitang ito, o aking mga iniibig na mga kapatid, bumangon ang lahat. At ang lahat ay ang salita, ngunit ang Ama ay ang salita. Kaya't ang lahat at bawat isang naririto ay hindi lamang pagmamay-ari ng Ama, kundi kanyang bahagi. Kundi o aking mga iniibig na mga kapatid, karapat-dapat na bumalik sa Kanya. Kaya't huwag ninyong ihiwalay ang inyong mga sarili sa Ama. Huwag ninyong ihiwalay ang inyong sarili sa Kanyang kaharian, sa inyong mga kapatid at kapwa. Sapagkat kung kayo ay mabubuhay nang inihiwalay ang inyong mga sarili nang ayon sa inyong karunungan, nang ayon sa inyong kalinisan, nang ayon sa inyong kadakilaan o kabanalan, ay tunay hindi ninyo mahanap ang kapuluhan ng inyong buhay, ni mahanap ninyo ang kapayapaan. Kayo'y mabuhay o aking mga iniibig ng mga kapatid, na inyong tinutulad ng inyong mga sarili sa inyong kapwa, sa lahat ng bagay, sa bawat biyaya, at sa ating iisang dakilang Ama, nang upang sa gayon ay mahanap ninyo ang tunay na kabuluhan ng inyong mga buhay. Sapagkat ang inyong kapwa, ang bawat biyaya, at ang bawat bahagi ng pangkalahatan o aking mga iniibig na mga kapatid, doon naninirahan ang maliit na bahagi ng inyong pagkatao o aking mga iniibig na mga kapatid. Naninirahan ang inyong pag-ibig. Naninirahan ang inyong kapayapaan. Naninirahan ang inyong kagalakan sa pagkaunawa sa lahat ng bagay. Hindi sa pagkahiwalay sa mga ito, hindi sa pagkaunawa na kayo'y mas mababa sa kahit anuman. Unawain ninyo na lahat ay pantay sa harapan ng ating dakilang Ama, at ang lahat ay babalik sa Kanya, sapagkat ito ay ang Kanyang nais, sapagkat ang lahat ng Kanyang sinasabi ay ang mangyayari. Kaya to aking mga iniibig na mga kapatid, kunin ninyo ang Kanyang salita, gawin ninyo itong inyong kapangyarihan, nang upang sa gayon kayo'y maging masigit sa inyong kadamitan. Gamitin ninyo ang bawat biyaya, nang upang sa gayon kayo'y magamit ng ating dakilang Ama ng lubusan at mainam bilang Kanyang anak, bilang Kanyang tanglaw, at bilang gabay ng inyong mga kapwa. Sapagkat sa inyong bawat kapwa na ibalik sa Ama, kayo unti-unti ay lumalapit at lumalapit sa kung ano ang tinatawag ninyong kaligtasan. Pag-ibig at kapayapaan ay ang aking iniiwan para sa lahat at bawat isa. Ako ang inyong kapatid sa isang pag-aaral. Apostol Juan,
pala. Pag-ibig at ang kapayapaan ang aking ibinabahagi at ibinababa sa lahat at bawat isa. Sa pangalan ng dakilang Panginoon, mula ngayon at magpakailanpaman. Pag-ibig ang unang ipinakilala ng dakilang Panginoon sa lahat at bawat isa. Ito ang kanyang pangako sa aking mga iniibig na mga kapatid na ang lahat at bawat isa ay iingatan. Na ang lahat at bawat isa ay pagkakalooban ng sanguri ng pagtitiwala upang kayo nga ay makagampan ng inyong mga tungkuling sinumpaan. Kayo ay iniibig ng dakilang Panginoon sapagkat ito ang kanyang buhay na patotoo ng lahat at bawat isa. Nasa kabila ng pag-aaral na inyong tinanggap dito sa paaralan ng buhay, kayo nga ay babalik sa kanyang sinapupunan at sa kanyang tahanan. Ito ang ipinakilala ng dakilang Panginoon upang ang inyong pagtitiwala at pananampalataya ay magkaroon ng kabuhayan sa inyong mga espiritu at sa inyong mga kalagayan. Na kung kayo ay tatawagin ng dakilang Panginoon, ano ang inyong ipagkakaloob sa kanyang harapan? Kundi ang pag-ibig na kanyang ipinakilala sa lahat at bawat isa. Na kayo ay bibigkas ng mga dalangin na nagsasabi, Panginoon, ako'y umiibig sa inyong kaluwalhatian. Na, Panginoon, ang aking buhay ay aking ipagkakaloob sa inyong dakilang harapan. Gaano na nga ba kabuo ang kalooban ng lahat at bawat isa na kung kayo ay tatanungin, handa nga ba ninyong ipagkaloob ang inyong kabuuan sa harapan ng dakilang Panginoon? Nang inyong paglalakbay at pag-apak sa bawat tahanan ng dakilang Panginoon ay kakikitaan ng inyong pagpupuri at pagpapasalamat sa lahat ng mga biyaya at pagkakataon ay pinagkakaloob sa lahat at bawat isa. Na ang bawat dalangin na mumulo sa inyong mga labi, tunay nga na inyong iiwanan ang kahilingan ng inyong mga laman. Ang kahilingan ayon dito sa sanglibutan sapagkat inyong napag-uunawa na ang tunay na buhay ng isang mag-aaral ay dumudoon sa harapan ng dakilang Panginoon. O aking mga iniibig na mga kapatid, kayo nga ay tunay na naghahanap ng isang uri ng kapayapaan at kabiyayaan. Subalit inyo bang napag-uunawa na ang katagumpayan ng bawat pag-aaral ay yaong hindi na ayon sa katagumpayan ng inyong mga laman, bagkus sa katagumpayan ng inyong mga espiritu? Na kung ang inyong panlulumo, kung ang inyong pag-aalinlangan ay katumbas ng kahinaan ng inyong mga laman, gayon nga kayo ay magkaroon ng kagalakan sapagkat nabubuksan ng inyong mga espiritu sa pag-unawa na kayo ay hindi nabubuhay ayon sa laman, kundi kayo ay nabubuhay ayon sa espiritu. Tunay nga na nagagalakang kaitaasan o aking mga iniibig na mga kapatid, sapagkat ang bawat oras at panahon na inyong inilalaan sa harapan ng dakilang Panginoon upang kayo ay tumungo sa bawat piging na kanyang ipinagkakaloob ay inyong pinagkakaloob ang inyong kabuuan. Ang kagalakan nga ng kaitaasan ay tunay na ipinagkakaloob sa lahat at bawat isa. Na kayo ay naghahanap ng mga kasagutan. Hindi kasagutan ng inyong mga katanungan dito sa sanlibutan, kundi kasagutan ng inyong mga katanungan ayon sa pag-aaral ng bawat isa sa Espiritu. O
O aking mga iniibig na mga kapatid, tunay nga ng lahat at bawat isa ay pinagkakalooban ng pagkakataon upang kayo ay magkaroon ng kaganapan ng inyong pag-aaral sa inyong kalagayan. Upang ang lahat at bawat isa nang hinahanap na kapayapaan, nang hinahanap na kasagutan sa lahat ng kanilang mga katanungan, ay magkaroon ng gayon ding kapayapaan sa inyong mga kalagayan. O aking mga iniibig na mga kapatid, patuloy nga na mag-aral ang lahat at bawat isa. Na kung ang panahon ay nagdudumali sa inyong kalagayan, ay inyong mapag-unawa na ang bawat pagkakataon ay mahalaga at isang buhay na lumilipas at kayo ay patuloy na mag-aaral sa harapan ng dakilang Panginoon. Ito ang katotohanan ng buhay o aking mga iniibig na mga kapatid, na kayo ay magpapatuloy hanggang sa inyong makamit ang tunay na pagsulong, ang tunay na katotohanan na hinahanap ng lahat at bawat isa. Na kung ang bawat pagkakataon ay pinagkakaloob sa inyo, ay tatanungin, kayo nga ba ay handa nang humarap sa harapan ng dakilang Panginoon? Tunay nga, nasa mga sandaling ito ay nararapat na maunawaan ng lahat at bawat isa kung ano ang inyong isasagot sa harapan ng dakilang Panginoon. O aking mga iniibig na mga kapatid, tunay nga na sa inyong kalagayan ay magkaroon kayo ng isang uri ng paghahanda, ng isang uri ng katahimikan at kapayapaan upang kung kayo ay magkakaroon ng pagkakataon na tumupad ng inyong mga tungkulin, ang kabuuan ng inyong mga espiritu ay paparoon sa harapan ng dakilang Panginoon. At mawawala nga ang anumang uri ng pag-aalinlangan. At kayo ay magpapatuloy na kayo ay gaganap, na kayo ay magiging liwanag, hindi lamang ng inyong mga sarili, kundi liwanag ng sanlibutan na hindi nagkukubli, liwanag ng kanyang paaralan ng buhay na kumakalat hanggang doon sa kalagayan ng mga espiritong nangangailangan ng tulong, hanggang doon sa kalagayan ng mga espiritong naghahangad ng gayon ding kaliwanagan at kapayapaan sa kanilang kalagayan. Sapagkat kayo ang buhay na patotoo ng dakilang Panginoon at sumasalamin sa inyong mga puso at isipan, sa inyong mga espiritu, ang bawat paggawa ng kabutihan na hinahanap ng kaitaasan na maghahari sa inyong buhay at magpapatuloy sa inyong pag-aaral hanggang kayo ay maparoon sa tahanan ng dakilang Panginoon. At dito ko iiwan ng bahagi ng kaitaasan. Naway ang pag-ibig at ang kapayapaan ang maghari sa lahat at bawat isa. Ako ang inyong kapatid sa isang pag-aaral. Pedro, Apostol, paalam. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaan
ang sa bawat isa'y inihahandog at ipinagkakaloob para sa aking mga minamahal na mga kapatid, mula ngayon at magpakailan paman. Ang bahagi ng isang Kristo ay patuloy na ibinibigay at patuloy na binubuksan sa bawat isa sa inyong mananampalataya, na kung ito ay inyong tatawagin sa buhay na ito ang inyong panghahawakan sa inyong paglalakbay. Ito ang inyong magagamit sa buhay na ito upang maging isang pag-asa sa inyong mga sarili. Ang kanyang pag-ibig, ang kanyang salita na patuloy na inihalina sa aking mga iniibig na mga kapatid upang nang sa ganon, kayo ay muling ang makabalik sa kanyang sinapupunan. Mga iniibig na mga kapatid, sa bawat kanyang mag-aaral, sa bawat kanyang mga anak, nakikilala ba ninyo ang inyong mga sarili? Nakikilala niyo ba ang salita ng dakilang Panginoon? Na sa pagpapatuloy ng inyong pag-aaral narito, patuloy sa inyong ibinibigay ang salita. Patuloy kayong pinaalalahanan ng mga gawa ng dakilang Panginoon. Anong uri nga ng pag-aaral? Anong uri ng salita ang sa inyo'y nananatili? Na bagamat ang buhay na ito ay tunay ngang magbibigay sa bawat isa sa inyo ng pag-aaral, nakikita ba sa inyo na kayo'y gumagalaw ayon sa salita ng dakilang Panginoon? Na sa pamamagitan ng inyong pagparito, kayo ay tunay na handa. Kayo ay tunay na nagkakaroon ng kapayapaan. Kayo ay tunay na nagkakaroon ng kabanalan sa inyong mga sarili, sapagkat ito lamang din ang sa inyo'y maibibigay sa inyong kapaligiran, sa inyong kapwa, kung ano ang sa inyo'y inilalaman ng inyong mga puso. Kung nga ito nga'y naglalaman ng isang pananampalataya, aking mga iniibig na mga kapatid, nakikita ba sa bawat isang mananampalataya, sa bawat isa sa inyo ang pagsasampalataya sa harapan ng dakilang Panginoon? Kung ito'y naglalaman ng kapayapaan, nakikita ba sa bawat inyong mga gawa ang kapayapaan na isinisilid sa inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban upang kung kayo'y kanyang tatawagin at kayo'y kakasangkapanin sa kanyang harapan, handa nga kayong maghandog. Handa ninyong bigyan ng pagkakataon ng inyong mga sarili gamitin ng dakilang Panginoon sapagkat kayo ay kanyang kaisa. Sapagkat ang bawat isa sa inyo ay tunay na mananampalataya. Nasaan nga kayo sa nagsisipagsampalataya? Nasaan niya nga inilalagay ang inyong mga sarili? Na bagamat ang kagulumihanan sa inyong kapaligiran ay tunay na narito, patuloy na gumagalaw ang isang sanlibutan. Napapansin ba ninyo ang inyong mga sarili naroon ng isang pananampalataya na inyong ibinibigay sa harapan ng dakilang Panginoon? Sapagkat bawat nilalang ay tunay ngang tinuturuan. Wala sa inyo'y tatawaging mga mangmang. Wala sa inyo'y tatawaging mga musmus. Sapagkat ang bawat isa sa inyo, mula pa noona sa inyong mga buhay, kayo'y binuksan ng dakilang Panginoon upang makilala ninyo ang Kristo. Ano ang inyong ibinahagi? Ano ang inyong ibinigay sa inyong kapwa? Kagulumihanan ba aking mga iniibig na mga kapatid? Kapigatian ba sa mga bagay, sa mga paggalaw ng inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban? Sapagkat bawat isa sa inyo'y marurunong. Ngunit tatawagi ba kayong karapat-dapat sa harapan ng dakilang Panginoon? Sapagkat ang ibinahagi ng dakilang Panginoon ay kapayapaan. Ang ibinahagi ng dakilang Panginoon ay kabanalan. Ito ba ang inyong isinisilid sa inyong mga puso? Na pinagsusumikapan ng inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban na maihayag sa pamamagitan nga ninyo sapagkat kayo ay tunay na nagbibigay handog sa harapan ng dakilang Panginoon. Aking mga iniibig na mga kapatid, bawat isa sa inyo ay tunay ngang binigyan ng bahagi ng dakilang Panginoon kailanman ay hindi kayo pinagdamutan sa mga bagay niyo nakikita, sa mga bagay na inyong binibigay. Sapagkat bawat nilalang na inaaralan sa kanyang paturuan, narito ang dakilang Panginoon, patuloy na naghahanap
ng isang karapat-dapat na mag-aral, tapat sa kanyang mga aral, tapat sa kanyang mga gawa na kayo ay tunay na makita ninyo sa inyong mga sarili kung gaano ang kaitaasan, patuloy na nagbibigay sa inyo ng biyaya, patuloy na nagbibigay sa inyo ng kaginhawaan. Narito ninyong ibinibigay at natatanggap aking mga iniibig na mga kapatid. Nakikita ba sa bawat isa sa inyo ang pagsusumikap upang ito ay tunay na makagampan sa inyong mga pagkatao at ito inyong magamit sa inyong mga buhay? Na sa pamamagitan ng mga aral, bagamat ang bawat salita ay patuloy na ibinibigay at sa bawat isa sa inyo ay pinupulot, bagamat ang tao ay patuloy pa rin tumitingin sa mga bagay sa sanglibutan, ibinibigay sa bawat aking mga iniibig na mga kapatid ang isang aral ayon sa Espiritu na sa inyo ay tunay na binibigyan ng pagkakataon. Makita nawa sa bawat isa sa inyo kung gaano ang kaitaasan, patuloy na naghahandog, ito nga rin inyong mapanghawakan sa inyong mga sarili. Sapagkat ang salita ng dakilang Panginoon ay tunay na responsibilidad na sa inyo iniaatang. Ang salita ng dakilang Panginoon ay tunay ngang ibinibigay sa bawat mag-aral upang ito'y gamitin, upang ito'y kasangkapanin sa inyong mga buhay. Na bagamat kayo ay tunay na nag-aaral, bagamat kayo ay tunay na inilagay sa sanglibutang ito, ang pag-ibig ng dakilang Panginoon ay kailanman ay hindi naputol sa bawat isa sa inyo. Na hindi na nga kayo tatawagin pang mga bahagi ng isang sanglibutan, bagkus kayo ay tunay ngang kanyang kasangkapanin. Aking mga iniibig na mga kapatid, kanino nga kayo sumasamba? Kanino nyo nga ibinibigay ang sandali ng inyong mga buhay? Kanino nyo nga binibigay ang bawat pagkakataon na sa inyo ay binubuksan ng dakilang Panginoon na ang inyong mga salita ay tunay ngang magkakaroon ng liwanag sapagkat kayo ay tunay na mananampalataya ng dakilang Panginoon na sa pamamagitan nga ng maliit na bahagi na inyong binibigay sa kanyang harapan, narito ang dakilang Panginoon, buo kayong ibinabalik sa kanyang sinapupunan, buo kayong binibigyan ng bawat kabiyayanan na sa pamamagitan nga ng inyong mga pagparito, hindi lamang sa mga bagay na inyong nakikita, bagkus kayo ay tunay na puspos ng liwanag na sa inyo ay tunay na ibinibigay at ipinapaalala. Aking mga iniibig na mga kapatid, ang salita ng dakilang Panginoon ay buhay at nananatili sa bawat isa sa inyo na kung kayo ay tunay na makakakilala ng kanyang bahagi, kayo nga ay tunay na makakapasok sa kanyang kaharian. Na kung kayo ay tunay na magkakaroon ng katyagaan sa inyong mga sarili na makilala ang isang pag-aaral, kayo ay tunay na magkakaroon ng kasaganaan sa buhay espiritu na inyong nakikita at kailanman ay hindi ninyo na nga puputulin pa ang inyong mga sarili sa pag-aaral, bagkus kayo ay tunay na ibibigay ng aking mga iniibig na mga kapatid ang isang pananampalataya sa inyong mga sarili sa harapan ng dakilang Panginoon na kayo ay kawangis ng dakilang Panginoon. Kayo ay nagmula sa kanyang sinapupunan. Mga iniibig na mga kapatid, hindi lamang ito isang salita na sa inyo'y patuloy na binabanggit, bagkus ito ay isang karangalan sa bawat isa sa inyo na patuloy na ibinibigay. Ito ay isang bahagi ninyo na ang inyong mag-iisipin ay kung paano kayo makakagawa ng karapat-dapat sa harapan ng dakilang Panginoon na ang inyong mga lamangyan ay tunay nyo nga lilimutin pagkos ang kasaganaan ng dakilang Panginoon na inyong mapangahawakan sa inyong mga sarili na hindi niyo na nga lilingungin pa ang mga bagay na sa inyo nakapagbibigay kagulumihanan sapagkat nalalaman ninyo dito nga kayo nagkakaroon ng kapayapaan sa inyong mga sarili ang bahagi at salita ng dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, kayo'y hindi na nga musmus pa, kayo'y hindi na nga bata pa sa kanyang harapan, sapagkat ang bawat mananampalataya na patuloy na gumagawa ng kanyang salita
ay tunay ngang pinagkakatiwalaan. Naisin nga ninyo sa inyong mga sarili na kayo ay tunay na mapagkatiwalaan ng kanyang salita, na hindi na nga ninyo titignan pa ang isang sanglibutang ito bilang isang sagabal sa mga bagay na layunin ng dakilang Panginoon, bagkus ito isang aral na sa inyo ay patuloy na pinatutungtong upang ang kabuuan ng pag-aaral ayon sa Espiritu ay sa inyong ang makita at inyong ang maibahagi sa inyong mga pagkatao. Kailanman ay wala ngang gagawin sa inyong kadahilanan na kamalian sa inyong mga paggawa, bagkus sa inyong mga sarili. Ang dakilang Panginoon ay naghahanap ng karapat-dapat. Ang dakilang Panginoon ay naghahanap ng mabuti na kanyang kamanggagawa upang sa bawat inyong mga gawa ay tunay nga ninyong mapanindigan ang salitang oo at tunay nga ninyong mapanindigan ang salitang bahagi kayo ng dakilang Panginoon. Aking mga iniibig na mga kapatid, hindi lamang ito isang paalala sapagkat ang bawat isa sa inyo ay nakakalimot sa mga bagay na ibinibigay ng dakilang Panginoon. Ito ay isang tungkulin, ito ay isang bahagi na sa inyo ay patuloy na ibinibigay na hindi lamang ang sa inyong mga tenga ang makakadinig, bagkus ang inyong mga espiritu ang sa inyo ay tunay na magbibigay handog sa kanyang harapan. Hindi lamang ito mga bagay na nakikita sa sanglibutan, bagkus ang salita ng dakilang Panginoon ay tunay ngang ipinagkakatiwala sa bawat isang nakikinig, sapagkat nagkakatiwala ang dakilang Panginoon, ito ay inyong magagampanan at ito ang inyong gagamitin sa inyong mga buhay upang hanggang sa kaduluduluhan ng inyong hininga at sa kabuuan ng inyong mga espiritu, kayo ay tunay na makakaranas at makakagawa sa kanyang harapan. Mga iniibig na mga kapatid, gaano nga ang kaitaasan patuloy na maghahanap ng karapat-dapat sa harapan ng dakilang Panginoon upang kayo'y tawaging kamag-aaral, upang kayo'y tawaging kawanggagawa, at upang kayo ay tawaging kanyang pag-ibig na bunga na sa inyo ay ibinibigay sa kanyang harapan. Narito ang bawat isa sa inyo, handang maglingkod, handang magkaroon ng salita na kabuuan sa inyong mga sarili, na inyo nang lilimutin pa na kayo ay tunay na bahagi ng isang sanlibutan, bagkus ang pag-ibig ng dakilang Panginoon ay tunay nga sa inyong ibinibigay at patuloy nga sa inyong binubuksan sa tuwina. Muli ang pag-ibig at ang kapayapaan ang sa bawat isa'y inihahandog at ipinagkakatiwala sa pangalan ng dakilang Panginoon mula ngayon at magpakailan paman. Paalam, ako ang sa inyo ay tunay na inaghahandog mula ngayon at magpakailan paman. Espiritu Santo ng katotohanan, paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang lagi nang sumainyo mula ngayon at magpakailan paman. Mga iniibig na mga kapatid, ang pagpapala ng dakilang Panginoon, tulad nga ng isang bukal na hindi nasusukat ng tao at hindi nga ninyo nalalaman ang lalim at haba, na naririto patuloy na umaagos at patuloy na dumadaloy sa lahat at bawat isa. Na mga iniibig na mga kapatid, ang biyaya ng kaitaasan ay hindi nga lamang dumudoon sa ilan, at lalo't higit hindi nga lamang pumaparoon doon sa mga nakikita. Bagkus ito ay nagbibigay at patuloy na nagkakaloob ng kapayapaan, ng kagaanan, ng bahagi ng inyong paglalakbay dito sa sanglibutan. Gayun din mga iniibig na mga kapatid, na ang pag-aaral na ipinagkakaloob sa lahat at bawat isa
ay gayon din tulad din ng isang bukal. Na ano nga ba ito, mga inibig na mga kapatid? Ito ang inyong mga espiritu. Nakikita nga ninyo ang lahat ng bagay na natatanaw ng inyong mga mata. Nararamdaman nga ninyo ang lahat ng bagay ninyo nahahawakan. Ngunit sino nga bang nagbungkal ng kanyang kaakuhan? Sino nga ba ang nagnasa na makilala pa niya ang kanyang espiritu na natatago sa mahabang panahon ng kanyang pakikipag-aral dito sa sanglibutan? Ganito nga din sa inyo ipinakikilala ang pag-aaral, mga iniibig na mga kapatid. At marami sa lahat ng mga nag-aaral ayon sa Espiritu ay hindi nakatagpos ng bukal na iyan. Hindi nakalapsap ng pagkain, ni hindi nakapawian ng uhaw na kanilang hinihintay sapagkat sa mahabang panahon ng kanilang papakikipagtiis, tanging ang yaman lamang ng sanglibutang ito ang kanilang naging daladala at naging bahagi ng kanilang mga espiritu. At ito ang bagay na magtatali sa inyo sa maraming bagay, mga inibig na mga kapatid. Naalala nga ba ninyo ang kasulatan ng isang babaeng natagpos dito sa isang bahagi ng kanyang sarili? Sapagkat sa mahabang panahon, hinihintay niya ang pagdating ng dakilang Panginoon. Ngunit katotohanan nga ang aking sasabihin, mga iniibig na mga kapatid, sa maraming bagay na hinahanap ng tao, ay sa matagal ng panahon, ipinagkaloob na sa kanya ang bahagi ng tungkulin at bahagi ng biyaya na ikaliligtas ng bawat tao dito sa sanglibutan. Ito ang bahagi ng kanyang espiritu. Mga inibig na mga kapatid, huwag nga ninyong hanapin sa inyong kapwa. Huwag nga ninyong hanapin sa bawat yaman ng sanglibutang ito. Ni huwag nga ninyong tagpusin sa mga bagay na inaani nga ninyong biyaya at kagalingan ng inyong mga katuwang laman. Bagkus, matatagpuan nga ninyo ang bahagi ng biyaya ng kaitaasan doon sa inyong mga espiritu. Sapagkat ito ang bagay na sa kinahabang panahon ng pag-aaral ng isang tao ay hindi niya natagpuan malibang siya rin sa kanyang sariling magnasa, magsikap. Malibang siya rin sa kanyang sarili, hanapin niya ang biyaya at kalooban ng dakilang Panginoon ay hindi nga rin naman niya matatagpuan. Sapagkat ang Diyos, mga iniibig na mga kapatid, tulad din naman siya sa isang Panginoon na naghahanap ng kanyang katiwala. At ang bawat kanyang paghahanap ay ninanasa niya na kung sino mang lumapit at magnasa din naman kayo sa inyong mga sarili. Napaunlarin ng inyong mga kaakuhan. Sapagkat hindi nga habang panahon ang Diyos ay magkakaloob at magbibigay. Ninanasa din ng kaitaasan na kayo rin ay magkaloob at magbigay sa Kanya ng handog sa Kanyang dambana. At ano nga ba ang inyong ihahandog, mga iniibig na mga kapatid? Ibibigay nga ba ninyong bawat yaman? Ibibigay nga ba ninyo ang bawat ari-arian na mayroon ng sanglibutang ito? Ibibigay nga ba ninyo ang inyong bawat panahon? Kung ang panahon nga na yan, mga inibig na mga kapatid, ay naubos na nga sa bahagi ng paggawa dito sa lupa, ano na nga lamang ba ang matitira para sa Panginoon? Ano na nga lamang ba ang bahagi na inyong maipagkakaloob? Kung ang hinihingi nga ng kaitaasan ay ang kabuuan ng inyong mga sarili. Hindi lamang sa isang bahagi ng inyong pagkatao, kundi ng isang kabuuan. Ano nga ba ang inyong handang iwanan? Ano nga ba ang handa ninyong alisin sa inyong mga pagkatao? Masunod lamang ang kalooban ng dakilang Panginoon. Ninanasa nga ba ninyo sa inyong mga sarili na kayo ay magtiis ayon sa kalooban ng Diyos? O naririto kayo ay nagtitiis at nasisiyahan kayo sa bawat pagtitiis dito sa sanglibutan? Ngunit sino nga ba
ang nagtitiis para sa pangalan ng dakilang Panginoon? Sino nga bang nagnanasa na iwanan ng kanyang bahagi ng sanglibutan na litigtigin na natipon niya dito sa lupa? Kung ito na nga ba ang inyong mga bagay na kinasanayan, mga bagay na inyong inibig na at patuloy na nga ninyong isinasagawa, darating pa ba ang panahon ng tunay na pagbabago? Darating pa ba ang panahon na kung ang Diyos ay dumarating sa inyo tulad sa isang magnanakaw? Kakakitaan nga ba kayo ng kahandaan? Kung nasanay na nga kayo sa maraming bagay na paggawa dito sa sanglibutan at hindi nga ninyo napaghandaan ang paggawa ayon sa Espiritu, lalapit at lalakad nga ba kayo sa likuran ng dakilang Panginoon? Katotohanan na hindi, mga iniibig na mga kapatid, sapagkat ganito ang tao. Sa maraming bagay na kanyang nakasanayan, sa maraming bagay na kanyang patuloy na isinasagawa, kung binibigyan siya ng bahagi ng tungkulin, ayon din naman sa kaitaasan at ayon din naman sa Espiritu, tatanggapin nga ba ng lahat at bawat isa? Kung hindi angkop ang karunungan na daladala ng lahat at bawat isa, hindi nga rin naman ninyo maisasagawa ang bawat salita na yan. Hindi nga rin naman ninyo maibibigay ng buo ang inyong mga sarili. At tutulad nga din kayo sa mga maraming kaluluwang natali na nga dito sa sanglibutan. Sapagkat sila rin sa kanilang sarili ay nagkaroon na nga sila't natagpuan na nila ang kapayapaan na meron ang sanglibutang ito. At hindi na nga nila iniahon ng kanilang mga kalagayan upang sila rin naman ay makabalik sa paanan ng dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, huwag nga kayong mawala ng pag-asa na hindi nga sinusukat sa panahon, sa oras, sa bawat araw, sa bawat pagkakataon, kundi ano nga ba ang nilalaman ng inyong mga puso. Sapagkat katotohanan nga na ang mga banal ay hindi gumagawa ayon sa panahon, kundi ayon sa kalooban ng dakilang Panginoon, sapagkat ito ang nilalaman ng kanilang mga puso, ito ang kanilang yaman. Hindi nila susukatin ayon sa mga bagay na pagtitiis, hindi nila susukatin ayon sa mga bagay na pag-aaral at mga bagay na kinatitiisan ng isang tao, sapagkat naririto ang kanilang kaligayahan. Na kung sila man ay gumagawa ayon sa kalooban ng dakilang Panginoon, nasisiyahan ang mga banal. Ganito nga ba kayo, mga iniibig na mga kapatid? O ang lahat ng bagay inyong binilang ayon sa paghihirap, ayon sa pagtitiis, ayon sa mga bagay na inyong patuloy na inubos dito sa sanglibutan? Bagamat kayo nga ay nagtitiis, bagamat kayo nga ay dumadanas ng maraming hirap, ngunit sasabihin nga ba ninyo na ito ay para sa pangalan ng dakilang Panginoon? Katotohanan ay hindi. Suriin nga ninyo ang inyong mga sarili, mga iniibig na mga kapatid. Sapagkat mayroong paggawa na karapat-dapat at hinihingi ng Diyos sa lahat at bawat isa. Ito ang inyong mga espiritu, na ang inyong mga kaapuhan na inyong ang mapalago tulad ng isang bunga, na naririto kayo'y binibigyan ng binhi ng kaitaasan, upang inyong ang matagpos, upang inyong ang malinis, upang inyong mapangalagaan, upang hindi masayang ang bawat pagkakataon na ipinagkakaloob sa lahat at bawat isa. Sapagkat ang Diyos ay tulad sa isang Panginoon, tulad sa isang mangangalakal, magsasaka, na ninanais niya na ang kanyang bawat hinasik na binhi ay kinakikitaan ng bunga, ayon din naman sa bahagi ng paggawa na ninanasa ng dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, alalahanin nga ninyo na ang buhay sa sanglibutang ito ay tulad lamang sa isang iglap.
At ang isang iglap na ito ay nandito na ang kabuuan ng bahagi ng inyong pag-aaral. Kung dumarating man ang dulo ng buhay na iyan, ano nga ba ang inyong natutunan? Ano nga ba ang inyong napagtagumpayan sa inyong mga sarili? Anong mga bagay na inyong napakinggan at nabigyang buhay sa inyong mga pagkatao? Nabigyan nga ba ninyo ng buhay ang salita ng dakilang Panginoon? Sapagkat ito ang kanyang sinusukat, na hindi na nga kayo susukatin ayon sa panahon, kundi ayon sa paggawa, na inyong inihahandog sa harapan ng dakilang Panginoon. Mga inibig na mga kapatid, ang tao nga ay patuloy na nagsasayang ng bawat panahon sapagkat hindi niya nakikita ang kalagahan. Ngunit kung nakikita nga ninyo ang bawat pagkakatiwala na ipinagkakalob sa lahat at bawat isa, katotohanan nga ang aking sasabihin na walang panahon na inyong sasayangin. Gayun din naman walang oras na hindi nga ninyo susuriin sa inyong mga sarili sa harapan ng dakilang Panginoon upang kayo lamang ay maging karapat-dapat. Sapagkat sa bawat kalabisan, sa bawat meron ng tao, naririto, patuloy niya ngang winawaldas ang bawat bagay na iyan. Ngunit, anumang bagay na ipinagkakalob sa lahat at bawat isa, ay mayroong sukat na panahon na ipinagkakalob sa lahat at bawat isa. Mga iniibig na mga kapatid, naway bigyan nga ninyo ng buhay ang pag-aaral. Hindi lamang dahil kayo lumalakad dito sa sanglibutan, bagkus bawat paghakbang ay may bigat sa inyong mga paanan, sapagkat mayroon kayong tinatahak na layunin. Sapagkat kayo ay mayroong layunin sa inyong mga paglalakbay na hindi lamang kayo tulad sa isang estrangherong umiikot at patuloy na naliligaw, bagkus ang inyong mga paggawa ay mayroong layunin na kayo rin naman ay makabalik sa paanan ng dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, nawa nakikita nga ninyo na ang pagkakatiwala ng Diyos sa lahat at bawat isa. Na kung ang Diyos nga ay tulad sa isang ilawan, patuloy ang kanyang paggabay, patuloy ang kanyang ningas tulad ng isang araw na hindi nawawalan ng liwanag. Ganito nga ba kayo mga iniibig na mga kapatid? Ng liwanag na yan ay hindi tulad sa isang aandap at aandap. Bagkus naririto ang kasiyahan, ang kaligayahan ng inyong pakikipag-aral ay nakakapanatili. Ang inyong pananampalataya ay hindi nabubuwag ng kadiliman na meron ng sanglibutang ito sapagkat kayo ay dumudoon sa isang liwanag. Kung ang lahat ng likhain ng Diyos ay tulad sa isang ilawan, tulad sa isang liwanag, makababalik nga ba kayo? At ano ang kaparaanan upang kayo makabalik sa paanan ng dakilang Panginoon? Mga inibig na mga kapatid, naway bigyan nga ninyo ng panahon, bigyan nga ninyo ng kalakasan, katotohanan aking binabanggit ng isang kalakasan, sapagkat kung hindi nga ninyo binibigyan ng kalakasan ng inyong mga espiritu, kung hindi nga ninyo binibigyan ng kalakasan ng isang katawang laman, ng kabuuan ng inyong mga sariling kaisipan, damdamin at kalooban, ay hindi nga kayo makakapagpatuloy. Sapagkat ang lahat ng bagay na inyong ginagawa, mga inibig na mga kapatid, ay kinakailangan ng bigat sa inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban, sa inyong mga sarili. Nang kabigatan na yan ay ang pamatok ng dakilang Panginoon. Nararamdaman nga ba ninyo ang kabigatan? O ang kabigatan ng sanglibutang ito
At inaari lamang ninyong kabigatan sapagkat naririto kayo na ay dumadaing sa harapan ng dakilang Panginoon. Katotohanan na hindi mga inibig ng mga kapatid, sapagkat ang tunay na pamatok ng dakilang Panginoon ay hindi nga ninyo aanhin ang mga bagay na mayroon sa inyong balikat. Bagkus buong puso nga ninyo at buong kaluluwa at buong kalakasan nga ninyong tatanggapin ng walang pag-aalinlangan. Mananatili ang inyong katapatan, mananatili ang inyong pananampalataya at ang inyong katatagan, hanggang matuntun nga ninyong bahagi ng pananagumpay ng isang espiritong naglalakad patungo sa kanyang pinanggalingan, patungo sa isang Diyos na makapangyarihan, sapagkat ito ang layo ng bawat espirito, mga iniibig ng mga kapatid. At kung nararamdaman nga ninyo ang kabigatan na yan, ay alisin nga ninyo sa inyong mga likuran. Bitawan nga ng lahat at bawat isa. Kalagan nga ninyo ang bawat tali ng sanglibutang ito na nakakapit sa inyong paanan. Bigyan nga ninyo ng kaluwagan ng inyong mga puso, sapagkat ito ang kasiyahan ng isang naglilingkod sa pangalan ng dakilang Panginoon. At anumang bagay na hiningi, at anumang bagay na ipinapagawa o isinasalita sa lahat at bawat isa'y tulad sa isang hangin na kayo ay tumatagpos kung saan man kayo dalhin ng panahon, kung saan man kayo dalhin ng pagkakataon, at nahahanda ang lahat at bawat isa gumawa ng kalooban ng dakilang Ama. Ito lamang ang aking bahagi. Naway sa maliit kong pakikipag-aral at pakikipagbahagi sa lahat at bawat isa ay inyong ang natuton ang kabuuan ng inyong pakikiisa sa piging ng dakilang Panginoon. Mapalad ang lahat at bawat isa, mga inibig na mga kapatid, sapagkat tulad nga ng isang pagkain, kayo ay napuspos ng biyaya ng kaitaasan, tulad ng isang pagpapawi ng isang kauhawan. Sa panahon na kayo'y nakikiisa sa pakikipag-aral ayon sa Espiritu, kayo ay naiaahon sa kalagayan ng kasadlakan at kadiliman ng sanglibutang ito. Bigyan nga ninyo ng pagkakataon ng inyong mga espiritong makatikim ng biyaya ng dakilang Panginoon. Bigyan nga ninyo ang inyong mga sarili ng pagkakataong maliwanagan ng kanyang kaisipan, damdamin at kalooban, upang hindi nga ninyo maramdaman ang haba at panahon, bagkus tulad ng 1,000 taon ay isang araw sa Diyos, naririto kayo ay nakakaramdam ng kasiyahan. Inyong ang natututunan ng bahagi na inyong dapat na matutunan. Inyong ang napapahalagahan ng bawat panahon sapagkat kayo nakakasunod at nakakagawa ng kalooban ng dakilang Panginoon. Ito lamang ang aking bahagi. Muli ang pag-ibig at ang kapayapaan ng lagi ng sumainyo. Mula ngayon at magpakailanpaman ng inyong kapatid sa isang pag-aaral, Espiritu Santo ng katotohanan. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang sa inyo'y binabati ngayon at magpakailanpaman. Mga iniibig kong mga kapatid, dinggin niyo ang salita ng dakilang Panginoon na kung paano na ito ay nagbibigay sa inyo ng pag-asa upang nang sa ganoon na ang bawat paggawa ay tunay nga na ito ay ayon sa kalooban ng dakilang Panginoon. Marahil ang bawat isa ay masigasig sa kanyang mga pag-aaral, ngunit pag-aalahanin ng bawat isa na hindi lahat ng pagkilos ay tunay nga para sa Panginoon. Pakaisipin ninyo ang mga pag-aaral na sa inyo binibigay ay mula sa Panginoon
na ito ay inyong unawain nang upang nang sa ganon na ang bawat pag-aaral na inyong gagawin ay tunay nga maging makabuluhan sa inyong buhay at nang sa ganon na ang bawat paggalaw ng inyong kabuuan ay tunay nga na ito ay gumagawa ng naayon sa batas ng Espiritu. Mga iniibig kong mga kapatid, pagsikapan ninyo na mabuo ang inyong mga sarili nang upang nang sa ganoon, nasa inyong pagharap sa pag-aaral ay tunay nga na ito'y buong-buo niya rin na maunawaan at may isagawa upang nang sa ganoon, maging ito man sa salita at sa gawa ay tunay nga na kayo ay nakatutupad o nakaaganap para sa Panginoon. Sapagkat wala namang ibang bagay na inyong pagsisikapan kung hindi laging nilalaan sa dakilang Panginoon nang upang na sa ganon ang kalinisan ng buddhi na ito ay inyong laging makaisipin na ang mga bagay na paggawa ay hindi hinahaluan ng anumang interes ayon sa laman, kung hindi inilalaan ang kabuuan para sa isang dakilang Panginoon na ito ay maging alay na karapat-dapat. Mga iniibig kong mga kapatid, pagsikapan ninyo na kayo'y maglaan ng panahon nang sa ganon sa inyong panalangin, tunay nga na kayo ay laging nakatuon sa Panginoon nang walang anumang bagay na iniisip kung hindi isa lamang ang panalangin banal para sa Panginoon. Mga iniibig ko mga kapatid, ito ay maging isang kasanayan nawa ng bawat isa nang upang nang sa ganon na ang bawat naglalaan ng tapat sa Panginoon ay tunay ngang hindi maliligaw ng pag-aaral. Tunay na lagi sa inyo itong binabanggit sapagkat maraming aral na lumalabas, ngunit alin doon ang inyong pinatutunguhan? Alin doon ang inyong mga pinipili? Ito ba ay para sa laman? Ito ba ay para sa Panginoon? Kung ito ay para sa Panginoon, saan kayo naroon? Saan nandoon ang tunay na layunin ng pag-aaral? Ito ay hindi pagtatalo, kung hindi ang bawat isa ay nagbibigay ng kagaangan ng kanyang loob para sa Panginoon. Upang nang sa ganon, na ang bawat gumaganap ay may kagaangan ng kanyang puso at may kalinisan ng pag-iisip at hindi pagawing-gawin ang kanyang kalooban. Mga iniibig ko mga kapatid, tunay nga matagal na kayong naaralan. Kaya't pagsikapan ninyo na ang inyong mga kalagayan ay angat sa pag-aaral. Sapagkat tunay nga, maraming mataas sa pag-aaral o paaralan sa kaitaasan na dapat maabot ng isang mag-aaral. Hindi naman namimirmi sa isang lugar, kung hindi ang kaunlaran ang dapat na hinahangad ng bawat isa ayon sa Espiritu. Sapagkat ito ay mahalaga sa bawat isa at ito ang layunin ng kaitaasan na ang bawat isa ay mabuksan sa isang tunay na pag-aaral sa Espiritu na ito ay kinakailangan ng maraming kaluluwa. O mga iniibig ko mga kapatid, sa inyo'y pinapaalala upang nang sa ganon na ang mga pag-aaral na sa inyo'y binaba ay tunay nga na hindi masayang. Tunay din na hindi masayang ang inyong mga pagkapagal sapagkat tunay na ang panahon ay sa inyo'y binibigay. Ay tunay na ito ay mahalaga. Kaya't magsikap kayo. Para mahalin ang pag-aaral ayon sa Panginoon. Sapagkat tunay nga, mahirap makakuha ng mga pag-aaral nang naayon lamang sa Espiritu
na ito ang layunin ng kaitaasan, upang nang sa ganon na ang bawat isa ay malinis sa kanyang kalagayan. Sapagkat sa sanlibutan ay maraming tukso na ito ang bumabagabag sa bawat isa. Kaya't kung tunay nga na ang inyong puso ay para sa Panginoon, ang inyong kabagabagan ay inyong pawiin at ilaan ninyo ang kapayapaan para sa Panginoon, nang sa ganon ay gantihan din kayo ng kapayapaan mula sa kaitaasan, na ito ang magbigay sa inyo ng tunay na paggawa ng mayroong kahinahunan. O mga iniibig ko mga kapatid, gawin ang narapat upang nang sa ganon, nasa inyong pag-aaral ay tunay nga na kayo'y nagtatanim ng mayroong kahalagahan, na ito ay mayroong pag-asa pagdating ng panahon, at hindi lamang sa inyong sarili, kung hindi bagkos ang pag-asang yan ay sa maraming kaluluwa, sapagkat dito nalalayo ng mga pag-aaral. Kaya't magsikap kayo, hindi lamang sa inyong mga sarili, kung hindi sa maraming kaluluwa, sapagkat bawat isa ay kailangang gumanap ng mayroong kalakasan mula sa Panginoon, na ito ang hangarin ng bawat isa, at nang sa ganon, kayo na bilang mag-aaral ay magkaroon din naman ng pag-asa sa pintuan ng langit. At muli, iiwan ko sa inyo ang pag-ibig at ang kapayapaan nagmumula sa isang dakilang Panginoon, ngayon at magpakailanpaman. Paalam, ang iyong kapatid sa Espiritu, Pablo, Apostol. Paalam. Sumainyo ang pag-ibig, ang liwanag, at ang kapayapaan na nagbubuhat sa isang Diyos na makapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Mga iniibig na mga kapatid, sa puso nga ng tao ay naroon at nananahan ang iba't ibang damdamin, kung kaya nga sa kanyang paggawa nakikita ang maraming bagay. Sa kanyang pagsasalita, narinig ng kanyang kapaligiran kung ano ang nadarama ng kanyang puso. At ganun din sa kanyang mga paglakad, saan nga ba patungo ang kanyang pangyapak? Maraming landasin ang kapatagang lupa. At sa kapanahunan ngang ito, nasaan ang mga pangyapak na iyan? Dumuon nga ba sa isang paaralan na kung saan nilaan ng Diyos upang bagamat may karunungan at katalinuhan na ang tao, ay patuloy pa ring ibinababa ang maraming aral upang sa gayon sa kanyang kalagayan hindi siya mananatili sa kung ano lamang ang kanyang nakamulatan, kung ano lamang ang kanyang alam, kung hindi maraming bagay na ituturo ang kanyang kapaligiran na ibinababa nga ng kaitaasan upang sa gayon ang kanyang puso kung paanong ang linis ng Panginoon ay kanya ring madama at makagawa siya ng tunay na kalugod-lugod, hindi lamang sa mata ng kanyang kapwa, mas higit sa lahat, kalugod-lugod sa harapan ng Panginoong Diyos. Kayo aking mga minamahal na mga kapatid, tunay nga ba na kayo ay kalugod-lugod? Tunay nga ba na kasiya-siya ang bawat gawain na inyong sinasakatuparan sa pang-araw-araw ninyong pakipamuhay? Ito baga ay hindi nababalot
ng pampaimbabaw? Ito ba ay hindi nababalot ng pagiging makasarili? Kung hindi ito ay katulad nga ng kung paanong ang isang Hesukristo na iminulat ang tao sa maraming bagay na kung saan ang pagiging makasarili ay wala nga sa kanyang pagkatao nang siya ay ibinaba sa kapatagang lupang ito na bilang tao, na doon nga madarama ang alitigtigin ng laman na kanyang sinugpo at ipinakita nga sa bawat mag-aral kung paanong susugpuin ang alitigtigin na iyan na nagiging dahilan ng maraming bagay na ipinagkakasala ng tao. Aking mga minamahal na mga kapatid, ang panahon nga ay tunay na nagmamadali at nawa hindi kayo maiwan sa inyong mga luklukan na nariyan lamang at patuloy na nakikinig, ngunit nasaan ang tunay na paggawa? Ang paggawa ay matagal na ngang hinahanap sa lahat at bawat isa. Ang paggawa na iyan na sa hinaba-haba ng panahon ng pakikipag-aral ng aking mga minamahal na mga kapatid, tunay nga ba na sa inyong mga sarili ay lagi niyong naitatanong at lagi niyong ipinapanalangin na nawa ang gawang makalangit ay maibigay ninyo sa inyong mga kapwa? Aking mga minamahal na mga kapatid, kung dumarating ang sandali ng pagkahapo sa mga katawang lamang iyan, nawa ay naroon pa rin ang panahon at pag-asa sa inyong mga sarili na tunay na ang isang mga paggawa na makalangit at ganon din higit sa lahat ang panalangin na lagi na katulad sa isang magulang na naghihintay sa kanyang bunso na siya ay maalala. Ganon din ang Panginoong Diyos na lagi na naghihintay sa lahat at bawat isa ng isang panalangin na lagi na bagamat nababatid ng Diyos ang nilalaman ng inyong mga puso at ng inyong mga isipan, ay hinihintay at hinihintay pa rin ang isang panalangin na bumumula sa lahat at bawat isa na naroon ang tunay na kasiglahan at marubrog na damdamin at magbibigay ng isang tunay na panahon na hindi nga niya panghihinayangan at hindi ipagpapalit sa kaorasan na kung saan ang kanyang katawang laman ay naghahangad nga ng kasiyahan na lagi na'y nag-aanyaya ang sanglibutang ito, naway makalayang tunay ang aking mga minamahal na mga kapatid, sapagkat bagamat marami ng pagsisikap, marami ng narinig, marami ng natanaw na mga pangyayari at pag-aaral, naroon pa rin at sumasagi ang maraming bagay na makasanlibutan. Kung kaya nga kayo ang unang pumutol sa mga bagay na iyan at higpitan ninyo ang mga tali na kung saan ang pagkakapatirang tunay ay maganap sa lahat at bawat isa, at ang pagiging makasarili nga ay isang tabi ninyo, sapagkat ang tunay na pag-aaral ay laging ibinababa at hindi magsasawa ang kaitaasan. Kayo na kinakailangang ihanda ang inyong mga sarili at sinupin ang mga bagay na tunay nga na sa ganitong mga sandali, bagamat hindi nga
nagsasawa ang kaitaasan, ngunit iba't iba ang linamnam ng mga pagkain at mga aral na kinakailangan ninyong sinupin, aking mga minamahal na mga kapatid. Marami pa ang kaganapan, marami pa ang susubok sa inyong katatagan, marami pang tanawin ang hindi ninyo maiibigan. Ngunit ang kaitaasan, tunay nga na hindi kayo pababayaan. Tunay nga na ang aral na kanyang ibibigay ay mas lalong magpapatatag sa aking mga minamahal na mga kapatid. At ang pananampalataya na lagi na'y nariyan sa inyong mga pagkatao. Tunay nga na inyong higpitan pa ang tali at aking uulitin at laging uulitin. Nawa ang kapayapaan ay laging sumainyo upang sa gayon ang hinahangad ng inyong mga puso na tunay na paggawa ay maisagawa ninyo ng may katotohanan, ng may pag-ibig at ng mayroong kayong tunay na kapayapaan. Hanggang dito ako. At muli, ang pag-ibig, ang liwanag, at ang kapayapaan ang aking iniiwan sa lahat at bawat isa, ngayon at magpakailanman. Paalam, ang inyong kapatid sa isang pag-aaral, Pedro Apostol. Paalam.